Balik na ang NCAP simula bukas, May 26. Heto ang mga helpful tips para hindi matakot sa NCAP at magmulta ng libo-libo. First, kahit nakakapiko na ang traffic, huwag dadaan sa EDSA busway. Basic lang, di ba? Pero marami talaga ang hindi makasunod dyan. Sa lahat ng times na dumaan ako sa EDSA, always may dumadaan sa EDSA busway, kahit alam na bawal. Automatic 5K yan. Alisin na po natin yung mentalidad na wala naman siguro nang huhuli. Second, if you see the traffic light turn yellow, hanggat maaari, huwag mo nang habulin kasi anytime magre-red light na. Ayaw na natin i-contest pa ang beating the red light na multa pag nakatanggap tayo ng notice of violation. Third, be aware of road signs. Tingnan if may nakalagay sa linyo na marking na turn left or straight arrow. Pag nagkamali kesa mahuli ka at magbayad ng multa, hanap ka na lang ng pinakamalapit na U-turn. Sa mga two wheels, iwasan na po natin yung kailangan first honor tayo sa stoplight. Yung bang ipipilit na dapat nasa unahan ng four wheels pag nakamotor. Kasi pati yung paglagpas mo sa mga markings like yung sa yellow box, sa mga intersection, sakop ng NCAP at may multa na po yan paglagpas sa linya. Last and perhaps, isa sa pinaka dapat natin tandaan, hindi dapat matakot sa NCAP kung alam mo naman na sumusunod ka sa batas trapiko. Covered ng NCAP ang EDSA, C5, Katipunan Avenue, Marcos Highway, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, West Ave, E. Rodriguez Avenue, and Senator Hill Puyat Avenue o Buendia. Pero nasa mga areas man na ito o wala, always observe natin ang traffic rules and regulations. Not only will it save you from the hassle, it also saves you money and it could also save lives.